Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Banat Kapanig TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Apang nilabas ang mga katibayan at 100 days accomplishment ng Office of the Vice President kahit na tinanggalan ng budget ng Kongreso, binatikos at kinasuhan ng mga kumakalaban sa Office of the Vice President at sa kanya. Pero bago ang lahat mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Banat Kapanig TV, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Aming channel ay huwag kalimutang mag-subscribe at pakiclick na din ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kapanig, ginulat at tila sinampal ng katotohanan ni Vice President Sara Duterte Carpio ang Kongreso at Senado at lahat ng mga kumakalaban sa kanya, lalong-lalo na di umano si Tambaluslos, mga makakaliwang grupo at kumukontra sa confidential fund ng Office of the Vice President. Sa video na ito ay harapang pinatunayan ng Office of the Vice President at ni Vice President Sara Duterte na hindi siya korap at totoong may malasakit siya sa mga Pilipino, lalong-lalo na sa mga mahihirap nating mga kababayan. At malalaman na ng taong bayan ang katotohanan na kung gaano karami ang programa, proyektong naipatupad at natulungan ng Office of the Vice President sa loob lamang ng 100 days na pag-upo nito bilang Vice President ng Pilipinas na pinakikinabangan ng maraming Pilipinong mamamayan. Samantala, ibinaba ni Vice Presidente Sara Duterte ang kanyang kahilingan para sa kabuuang 650 million pesos na confidential fund, 500 million para sa Office of the Vice President at 150 million para sa Department of Education sa panukalang 2024 budget. Ang OVP ay maaari lamang magmungkahi ng budget para sa ligtas na pagpapatupad ng mga programang nito. Gayunpaman, hindi na nila itutuloy ang confidential fund. The reason why is because it seems to be divisive, and as the Vice President, she swore on an oath to keep the country peaceful and strong. Ani Senator Sonny Angara na nag-sponsor ng OVP budget sa Senate Plenary Deliberation noong Huwebes, November 9. Kaya naman nang lumabas ang balitang ito ay umani agad ng samut-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan na kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ang di mapigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, si Tambaluslos meron din namang nagawa. Abiruin nyo, siya ang nag-take over sa lugar ni Tebes. O diba, ano ang meron doon? Hindi duwag ang pamilya Duterte kahit ano pa mang hamon ng buhay yan dahil marami ang nakakaalam na matinong pamilya ang Duterte. Ganon talaga ang gumagawa ng mabuti sa kanyang bayan, kinaiinggitan at sinisiraan. Mahal ka ng taong bayan, Vice President Sara Duterte. The opponents and those with ambition to the next president can do all the tumblings, and even in this video will not make it to the mainstream media. People will still know and feel the effective program she instituted under her office, and people will still support her and make sure there's nobody else who will be the next president but Sara Zimmerman Duterte Carpio. Anong masasabi mo, Martin Tambaluslos? Puro ka lang kasi paporma, pasikat, salitang walang nagawa. We love you, Vice President Duterte. Mabuhay po kayo. You are the next president. Salamat sa magagandang nagawa mo, Vice President Inday Sara, para sa mga mamamayang Pilipino. Dapat lang nagawin ng tama, lalo na sa pagtulong sa kapwa, sa ikakaunlad ng lahat ng Pilipino. Ikaw ang ibinuto, gawin mong responsibilidad mo as Vice President. Salamat sa Diyos, adunay Lord in Heaven. End quote. Sa tingin ko, pwedeng ituloy pa ang unity team o pwedeng hindi na. Kasi ako naniniwala, ang unity team, slogan lang yan
ng political party na pinagsama-sama, kung di ako nagkakamali, 7 o 8 yata silang political party na pinagsama-sama na sumuporta sa tandem noon ay Bongbong Marcos at Mayor Sara Duterte at yung mga senatorial candidate. Pero dahil naipanalo na, tapos na ang eleksyon, ngayon ay nakapwesto na sila at nakatake off na ang gobyerno, mahalaga pa rin ang pagkakaisa. Pero yung as in unity team na katulad ng before and during election, yung pa rin ang aasahan natin, malabo na. Kasi lalo na po ngayon masyadong napaaga at maaga na namulitika. Yun mismong unity team. Kaya nga sila nag-away-away na kung ano-ano ang nangyari. Obvious naman na kahit hindi nila aminin, ay puro political interest for 2025 or 2028. Medyo nakakalungkot, napakalayo pa. Nakilala na natin ang isa't isa sa kanila. Ang unity team at ang political party, sila-sila lang yun ng mga kandidato. Ang taong bayan na mga botante, taong bayan na sumuporta kung bakit nanalo ang Marcos at Duterte nung nakarang eleksyon, ayun ay hindi lang dahil sa political party at mga politiko. Yan ay galing sa lakas at pwersa ng mga botanteng Pilipino dito at sa abroad. Kaya nga nakakuha ng 31.5 million vote ang Pangulo at mahigit na 31 o halos 32 million ang Vice President. So taong bayan yun eh. Na yung taong bayan yun, sabihin natin walang kinalaman sa unity team. Sumali lang sa unity team ng pagkakaisa para manalo. Pero ngayon na nakapwesto na, ay nagkalamat na ito kasi nga maaga sila nagpakilala na may mga interes sa susunod na mga eleksyon. Isa pang issue rito, nasira ito dahil nga dun sa issue ng confidential fund sa Office of the Vice President at iba pang ahensya ng pamahalaan. Pangalawa, yung dating chairman si Doria Macapagal-Arroyo, dating deputy speaker, ngayon ay pangkaraniwang congressman na dahil tinanggal na sa posisyon. At iba pang mga nangyari. Tsaka yun ngayon ay sabihin natin hindi nakakaintindihan sa kampo ng mga Duterte at kampo ng Speaker of the House at ng mga kongreso, ng congressman, ay yung mga yan ng membro ng unity team. Malabo na yun. Hindi na po yun mabubuo kasi parang naging personal na ang nangyari. At sa tingin ba ninyo, ay magkakaayos pa yung Duterte at saka Speaker of the House? Medyo malabo na yan sa ngayon. Tingnan natin, sa susunod na mga araw, may pag-asa pa. Pero ngayon, malabo na yan. Bakit? Kasi yun pong pagsuko ni Vice President Duterte doon sa issue ng confidential fund ng Office of the Vice President at Secretary ng Department of Education. Sa palagay ba nyo, ganun lang yon? Sa palagay ba ninyo, yun ay walang malalim na mga dahilan at maaaring walang tampo o walang maaaring galit sa nangyari? Hindi po masasabi natin baliwala yun. Kasi gusto talaga niya, inilaban talaga niya yung confidential fund eh. At ang dahilan naman kung bakit siya isumuko, dahil sabi niya naghahati-hati na ang mga Pilipino sa isyong ito para hindi na lumala, hindi na lang kung magkaka-interest, hindi na ako kukuha niyan. O di ba? So, ang naging dahilan ay yung pag-aaway-away ng Pilipino. Hindi voluntary na isinuko para sabihin hindi na niya kailangan. Ang dahilan ay naghahati na ang mga Pilipino, nagtatalo-talo na, isinalbar para hindi lumala. Iba yung issue na nag-aaway na kayo, kaya ayaw ko na. Kaysa sa hindi ko kailangan yan, ayaw ko na rin. Huwag na nating ipilit. Magkaiba yun eh. Di ba? Pero kung ang sinabi ay talagang ayaw ko na dahil hindi ko naman kailangan yan o hindi ko na, kung ano man dahilan na walang kaugnayan doon sa pagtatalo-talo ng mga Pilipino, masasabi natin maaaring magamot pa ang sugat sa pagitan ng Kongreso at ng mga Duterte. Pero doon sa aking pong analysis at opinion, yung pagsuko ng pangalawang Pangulo sa confidential fund, malalim din po yun. Hindi man aaminin at pwedeng i-deny pa, may tampo yan. Hindi rin siya masaya sa nangyari. Hindi lang yung issue na ang mga Pilipino ay nahahati. Kasi kailangan niya. At ang kanyang paniniwala ay kailangan at karapatan niya yun. Di ba? Hanggang sa huli nga, inilaban eh. Nagkaroon na nga lang ho ng pagsuko nung nakikita niyang masyado ng kontrobersal at marami ang nadadamay na pangalan. Ayun. So, yun po yung issue dyan. So, yun ang aking basihan sa aking analysis at opinion na malabo ng yung unit team ay maging solido pa rin na katulad ng dati. Ako naman naniniwala sa aking personal na opinion. Hindi na rin kailangan ng unit team. Ang mahalaga ngayon, magtulungan. Voluntary. Wala nang kulay politika. Ang unit team, political propaganda yan eh.
political strategy yan eh. Tapos na ang politika, nakaupo na. Ang mahalaga ngayon, magsakripisyo, manindigan, respetuhin ang mga batas, tulungan ang administrasyon na nakaupo at nang magtagumpay. Yun ang maimportante ron. Yung pagkakaisa ng mga bumoto kay Marcos noon at kay Duterte, yun ang dapat masunod. Hindi ang unity. Ang unity ay political propaganda tulad ng sinabi ko. At yun na nga mga At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli, ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.